every day of our lives. At yung buhay natin na nakalulugod kay Kristo at nakakaluwi sa Panginoon ay ito ay nagbumula lamang dahil sa lakas at sa biyaya na bigay natin ng Panginoon. So, mamuhay tayo na mayroong approved life of God. Mamuhay na pinalulugdan ng Diyos. At yung pangalawa, ay kinalaman natin ng Diyos bilang siyang ating source ng lakas at sa ating Panginoon. So yun mga kapatid, maraming siya binusan sa afternoon. At yung simula ng ating sa Kristo, nakita nyo po yung ating yung pinataranan natin, dati yan ay kapit ko lahat. Dahil ang mensahe ng biyaya ng Panginoon sa araw ng this day, we are living sa Christ. Therefore, we should live. Ano? Tayo ay mag-meditate ng kanyang masalit. At kasama sa pag-ating meditate, yung pag-appreciate natin ng nature sa pinulanan. Because the heavens declare His glory. Amidst the fact that nasa langit. Ang Diyos pa rin wala namang ibang nandito sa inyo. Sino ba yung ng maliit na bagyo, malaking bagyo? Sino ba yung nag-iipon ng malakas na bagyo? Because He is God. He is God. At, alala, ang kamundok ng mga anak na ibigay sa inyo, ako, na basta-basta kayo, malapit ito mo, yung dream na, yung pattern na ginawa natin sa ating with that, that's our devotion. So, before tayo close sa closing prayer, nilakas ko mamaya sa Brother Jay sa ating prayer. So, ngayon, sige po, kagaya natin ng encouragement ni Pastor Irving ay magtanong-puan. Magtanong po kayong tanong. Magtanong po. Sige, si Pachi ang muna. Nakakano na rin sa palengke. Kung yung mga nangyayari, glory mo po, why hindi ko Next question, Hirap? Narinig nyo, no? Ha? Ganun. Kung yung pong nangyayari ngayon, glory ng God, why He let happen sa mga tao, sa mga matay, gano'n, nawalan ng mga kabuhayan, nawalan ng bahay, why? Yun po. Baka may sasabihin ka. Hello po. Actually, yung question ni Magic is common question. But I have to say this, Magic. Common question ng unbelievers. But it's good para for the benefit of every one of us. Bakit? Parang you're saying na bakit inaalam ng Panginoon? Magsisimula po tayo sa Genesis. When God created heavens and earth, ano sabi niya? And God created day 1 to day 6, day 5, and it was good. And then day 6, nung si Eva na create niya, it was very good. And then, dumating yung chapter 3, the fall. When Adam and Eve, the Garden of Eden is perfect. Kompleto, lahat dun. Lahat ng binigay ng Panginoon doon para for them to enjoy yung life in Eden. And then the fall happened. Ano sabi sa fall? Naging kinurse ng Diyos. Not only Adam and Eve, but even the nature was being cursed. At anong kasama yung original sin na yan ay nag-cause ng corruption. Corruption, when I say corruption, hindi corruption ng gobyerno, corruption ng ating human nature. So, corruption of the human beings.
Kaya may sakit. Kaya may mga namamatay. Because of the curse. At ang nature ay naging curse din. Hindi pa rin natutong tao, nagkasala, kaya binigay yung flood. Ang ginawa ng Panginoon, wipe out ang buong mundo na nandira doon. At ang naiwan lang, ang posterity ang ni Noah. And then God recreated again. So what I'm saying is that, ang nangyayari ngayon, yes, everything is ordained by God. Agree po kayo doon, no? Ordained lahat. He permits this thing to happen, even yung mga ganyan nangyayari. I think, and I do believe, para ang tao ay magising at bumalik sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya, glory of God. Binabalik lang ng Diyos ang mga tao sa glory of God. Pero the reality is, hindi lahat kasi talaga mauunawaan ang nangyayari. At hindi lahat ay talagang pinili ng Panginoon sa kaligtasan. Meron at meron talagang meron. So, yung sa alam ni Pachi, there is this, actually, sa totoo lang, kahit nangyayari ba itong mga to, nandun pa rin tayo sa tinatawag na common grace. Common grace pa rin ng Panginoon. Separates us, Christians, from the unbelievers is that aside from common grace na meron din tayo, meron tayong salvific grace. May salvation sa atin. So, take heart, Haji and the rest of you, kahit may mga ganyan, we are assured that we are being preserved by God at nadali niya tayo sa eternity. But, kasama na kasi doon sa fall, sa mga even sa mga Christians, ay yung suffering. Sabi ko sa New Testament, very clear. Sabi nga doon sa, I think, 1 Peter, 2 Peter, help me out din siya kapag may nalagdag ka. For a little while, you will suffer. Kasi sabi ni Peter po yun, sinulat po yung 1 Peter, AD 36, 46. And now is 2025. Christians are still suffering. Other na nangyayari sa Niger, tingnan niyo po ang nangyayari sa Nigeria. Kapatid ko ba kayo? Na ang Nigeria, lahat ng Kristiyano pinapatay. Sa Sudan, sa baba. Madami pang lugar sa buong mundo. Pero tayo, we are, I would say, dito, free tayo sa ganun. And yun nga, ang reminder sa atin, kahit tayo hindi nakakaranas ng gano'n, just trust God. Nakikanta, di ba? Trust and obey. So, I hope nasagot ko, Pachi. So, ano talaga, kumbaga, nature is the result of the fall. It happens. And ang ano dun siguro, let us not question God. Lord, ba't mo ba ginagawa ito? Oh Lord, ikaw may, ano nito eh, ikaw parang sinasabi natin na ang Diyos ang author ng sin. Hindi po. But He permits sin sa mga it's not. Para marinig mo nila sa inyo. Ang magawa, katulad nitong bagyo, nangyayari ang bagyo. Pero madami mang mamatay, hindi kayo madaming masalanta. Pero maganda pa rin ang ibinubunga doon sa mga anak ng Panginoon. Yung talagang nananampalataya sa Kanya, diba? Hindi niya pinapabayaan, iniingatan niya. Yun ang intindihan ko. Basta yung patuloy lang ang pananampalataya, patuloy lang ang pag-pray. Kasi dinadala tayo ng Panginoon sa Kanya. Pagkatulad ng mga ganyang pangyayari, di ba tinatawag natin siya? Yung iba, tsaka nagtatawag pag nangangailangan. Hindi malaking sa mga pinili niya, sa mga anak niya, yung mga sakuna na yan, kumbaga, hindi apektado. Yun ang paniniwala ko. Well,
in a way, affected tayo pag may mga pagbabaha, especially pag loved ones natin na, let's say, naapektuhan ng ano. Dapat yun ang magandang response natin, positive. Nadagdag ko lang, ano, doon sa mga pangyayaring gano'n, napagin kasi ate, na may ano yun eh, may magandang effect sa mga mananampalataya. Actually, part ng purpose ng Panginoon, ang overall purpose ng Panginoon, bakit na lahat, is for redemption. Redemption ng mga taong pinili niya, tsaka yung nature. Kaya nga, yung covenant of redemption na nangyari before the foundation of this world, the covenant ng Diyos Ama, Diyos Anak, and Diyos Espiritu Santo. Yun, covenant niya yun, na i-redeem niya ang mundo. Siguro probably, this is just my take, hindi ko alam na tama-tama ito na, siguro doon pa lang nagkasala na si Satan, si Lucifer, I'm not sure. Kaya, bakit biglang na mayroong covenant of redemption? But, of course, God is over time. Wala siyang oras wala siyang timetable So, yun, may purpose ang Panginoon. Kaya nangyari niya. And God can use this calamity for the purposes of redeeming His people. Baka meron siyang mga tao pa na kailangan niyang i-redeem. Kasi di ba sabi sa John 10:10, He is gathering the flock. John 10. So, unti-unti kinagather niya yung flock. So, meron pa kasi mga pinili ang Panginoon na hindi pa saved. And He will probably, or I'm sure, na ginagamit niya yung mga ganitong calamities, natural para yung mga, halapit sa Panginoon. Bakit? Sige po. Question. At lalong-lalo na patungkol sa gawain ng Panginoon. Kasi, pero isa po sa maaari nating maging confidence sa mga bagay na mahirap sagutin is that whatever God ordains is right. Hindi po magbabago ang kabutihan ng Panginoon sa lahat ng mga nasasaksihan natin. And at kung meron pang man po tayong hindi alam, sabi po niya sa Deuteronomy 29:29, secret things belong to the Lord, our God, but the things that are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of the law. Kumbaga, tama naman po na questionin natin yung mga ibang yung mga ganyan great things. Pero huwag po natin hayaan na iligaw tayo nito papalayo sa Panginoon. Kumbaga, may in-reveal po sa atin ng Panginoon. Actually, ito po yung concern nung sa Deuteronomy na ang daming concern, ang daming gustong topic ng mga Israelites o ng mga nililig ni Moses noon. Pero nawawala na yung focus nila sa anong ibinigay ng Panginoon sa kanila. Now, totoo naman po na ito po ay nagtuturo lamang sa atin na ang Diyos nating sinasamba ay soberano. Sabi sa Ecclesiastes 7:14, in the day of prosperity, be joyful, and in the day of adversity, consider God has made the one as well as the other, so that man may not find out anything that will be after him. So, God, the Lord gives, and the Lord takes away. So, kung wala rin po siyang pinagkaiba sa ibang mga question, kung na-encounter din po ako, paano po yung mga tao sa mga bundok na hindi nakarinig ng Ebanghelyo. These things are too great para po sa atin. And sometimes, yung nagiging naglalaro dito yung mga hindi nananampalataya sa Panginoon. Yung mga atheist na, paano yun? Ba't hindi kaya nabuti ng Diyos mo yun? Pero sabi ni Isaiah, God's hand is not short to save. Kung sino yung gusto niyang iligtas. Pero maganda po na kung may ma-encounter tayong tatanong ng ganito,
iset po natin yung tono ng katanungan niya na ang tanong na ito ay actually yung mga ganitong pangyayari. Lahat po ito ay deserving po tayo. We deserve more than what other people are suffering na-experience nila. Na we are not different from them. We deserve hell. Pero dahil ang Panginoon po ay God of justice, kung susuriin po natin ang banal na salita, susuriin natin ang ating sarili, hindi po tayo karapat-dapat na tumayo sa harap ng Panginoon. Tayo po ay nararapat lang na makatanggap ng kamatayan because of our sin. But what we can see, since hindi naman po lahat, kaya nga po nung nabanggit ni Rode, na after nung flood, nangako na ang Panginoon na hindi na mangyayari ito, na hindi na lalalahatin yung hindi na maulit yung flood. But we can see still reflects the mercy of God. Na kung ibibigay ng Panginoon ng hustisya na nararapat para sa atin, lahat po dapat tayo mabuburat, makakaranas ng kamatayan. But God is merciful. So, you can always remember that whatever, yun po yung comfort natin ng Diyos mismo. Whatever He ordains is right. Naalala ko tuloy yung question ni Sir ni Isis ko. Similar question din niya. Ano sabi niya, what's wrong with you people? Nagalit talaga siya eh. Kasi, yung kaya ako bumalik sa Genesis, dun sa the fall, kasi yung sin po talaga, dahil ang ating Diyos ay holy, holy, holy. At isang bahid ng kasalanan ay talagang karumal-dumal sa Panginoon. Kaya po talaga, sabi nga ni James, napakaganda ng dinagdag ni James, deserve natin lahat ng hell. Lahat tayo, banggal tayo. But because of Christ, because of grace and mercy, kaya lang po tayo, meron tayong ganitong salvation blessings. So, itong nangyayari natin, kaya dapat. Yan eh, parang sa atin. Yes, malungkot, syempre, pag merong na-apektuhan sa palang sa buhay, mga kakilala natin. But then for us, Christians, sabi nga nila, dapat gracious. Sa gracious na isang Panginoon, magpasalamat tayo. Ito sabi ni Paul sa Romans 5:3 and 5, sabi niya nito. At hindi lamang gayong hindi nagagalak rin tayo, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. At ang pagtitiis ay pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu sa ating binibigay sa atin. Itong mga present happenings natin, whatever it is, iba-iba tayo siguro ng level ng happening natin ngayon sa buhay. Sabi doon, ito yung nagpapatibay sa atin. Okay po, next question. Isa pa lang po yun. Bukod po sa pagpapitay. Yes, Pastor. Shy type. Yung ako nga sa akin. Pinakapain sila. Consecration ng mga kasalanan. There's something more for me. Kasi nasabi ako magpapulong. Nagsapol ka. Hindi nagkakaalam yung
Okay, very good question. Yung ano ni consequence po ba ng sin itong mga suffering ngayon? So I'm sure, alam mo, Marcel, yung bilang isang Kristiyano, consequence ba? Basic kasi, kapag ka ikaw nagkasala, may consequence talaga. Kung ikaw ay isang Kristiyano, pag kasala ka, may consequence yun. Kasi, again, as we define sin, yung transgression ng Panginoon, ng batas ng Panginoon. Nagkasala ka sa Panginoon kasi. Kaya, sabi nga natin, again, babalikan na sinabi ni James, we deserve wrath of God. And hell ang agad nun. Dati, sa New Testament, pag nagkasala, patay ka sa Panginoon. Sa Old Testament, yung anak ni Levi, di ba? Oh. Yung kasalanan nila, hindi sila sumunod sa tamang prescription ng offering. Yun ang intention ng tao, ng human, tama. Pero dahil against sa sinabi ng Panginoon, pinatay sila outright. Isipin mo ngayon kung magkakasala tayo. Ubus tayo lahat. So, even sa Kristiyano, we can say talaga na consequence talaga ng sin yun. But in general, ito talaga, lahat ng consequence na talaga ito ng fall. Kasi nga, because of Adam's sin, lahat ng posterity ni Adam, lahat ng galing kay Adam, ay makasalanan. Ang sinful nature na tayo. Dahil yung sinful nature natin, consequence ng corruption of our nature. And deprived na po tayo. Deprived to do good, deprived to do anything that's right before God. But because of Christ, binigyan na tayo ng grace. At lahat ng mga kasalanan na yun, pinatawad niya. Passport vision. But, now, sabi natin kanina, kapag ka nabubuhay ka na kay Kristo, mamuhay ka na ayon kay Kristo. Pero, matatapa ka. At yun ang hinihingi ng Panginoon sa atin, Marcel. Kahit na magkasala ka, kahit may consequence siya, ang hinihiling sa iyo ng Panginoon, humingi ka ng tawad. You ask for repentance. Even David, the man after God's own heart, nagkasala siya. Pero, si David ba nanatiling nagmukmok sa sulok dahil sa kanyang hindi? Humingi siya ng tawad sa Panginoon, pinaknali siya yung kanyang kasalanan without giving any excuse sa Panginoon. Di ba sa Psalms 51? Sinabi ng Lord, makasalanan ako simula pa lang sa womb ng aking nanay. So, acknowledgement that you are a sinner, born a sinner, will continue to be a sinner, but saved by grace. Laging, yun ang nun. Everything is Christ. Ang buhay na ninyo is Christ. So, normal lang, masal naman mo, consequence ba ito? Yes. Kasi nag-disobey tayo. So, ganun talaga. Kasi, ang sabi ng Bible, ang standard, be ye therefore perfect, for my heavenly Father is perfect. So, since yung standard ng Panginoon, perfection, wala tayong nakakabot doon. At kapag hindi natin naabot, we fail. We fail, we sin, we suffer consequence. Kaya nga, tayo, mag-iingat tayo kasi hindi lang basta dahil natatakot tayo sa consequence, but natatakot tayo baliin yung batas ng Panginoon. Yun. Sige po. Ini-enjoy mo pa rin yung mali. Ini-enjoy mo. Tapos wala nangyayari sa'yo. Hindi ka That's a very good point na pag professing Christian ka, delikado, tanongin mo sarili mo kung Christian ako ba talaga, kung nagpapatuloy ka sa kasalanan. Kasi kaya nang tuturo natin kanina, hindi. Ang buhay mo ngayon ay binago niya ni Kristo. Hindi ka na nag-enjoy sa kanya. Sabi natin kanina, you were delivered from your sin. At dahil delivered ka sa sin, yun nga, bagong buhay.
Yun ang ano ng isang Christian. Isipin nyo kapatid. Sabi nga natin, ang binigay natin example si David. O sa present day, o kung kilala nyo si Steve Lawson, isang kilalang preacher, titingala natin siya. Pero nahulog pa rin sa kasalanan. Walang exempted sa kasalanan. Yes. Pero tingnan nyo po ako I would like, yung walang perfect ano yun, common sinasabi tayo. Pero sa atin, sinasabi natin, walang exempted sa atin sa kasalanan. Lahat tayo, possible, potentially na magkasala. Kaya, mag-ingat tayo. Yun ang sinasabi na tinuturo natin simula kanina pa. Na, mag-ingat. Kasi, we'll never know kung siya tayo natingin natin, napaka-strong natin. When we are strong, doon tayo minsan lalong ina-atake. Kaya kasabi ni Paul, when we are strong, then I am weak. For my grace is sufficient for you. My power is made perfect for your weakness. Acknowledgement that we are all weak, that we are all prone to sin. And yet, His grace is sufficient for you. Yeah. Okay. Sige, kahit na natin. So, Hindi na pa nag-aabang sa naalala ko lang po kasi yung kagandahan ng tinuturo ni Paul sa mga letters niya patungkol sa adoption. No, na parang naalala ko rin po, nakikita ko rin po sa pamilya namin na isa nga po sa pagiging Kristiyano is we are adopted, no? Being adopted and being children of God is lahat po ng mga pinagdaraanan natin, gaya ng binasa ni Kuya Roden about suffering, yung pinaka-purpose lang po nun ay ilapit tayo sa Panginoon. Na sa aming pamilya, nung tinuturuan kami ni Pastorin na nakikita namin siya sa discipline. Na kapag ang anak namin nagkakamali, meron siya mga pagkakamali or disobedience na kung saan nakikita namin yung consequence. Na dahil ginawa niya ito, nasaktan siya. And then we would explain na yung disobedience mo, consequence yan. But then, the very comfort na nakuha namin was, dahil sumuway siya sa amin, nag-disobey siya, hindi naman nagbago yung apelido niya. Anak pa rin namin siya. So tayo po, bilang mga anak ng Panginoon, kung tayo po ay nag-worry kapag tayo nagkakamali, at ngayon, kini-question na natin yung ating salvation, maybe, we can always remember na nung niligtas po tayo ng Panginoon, hindi po tayo mature lahat. And it was, we were actually identified sa John chapter 3 na we're born again. So para po tayo, and then nababanggit yung childlike faith. So para po tayong mga baby na ina-expect na we will grow into Christ-likeness. So isa po sa dapat natin tandaan na kapag tayo ay naligtas na patuloy po ang pagtutulong ng Panginoon sa atin. For that we may attain the maturity of being like Christ. Hindi natin po ma-achieve yun dito, pero yung po na pag tayo ay natapa, pag tayo ay nagkamali, pag suffer the consequences of sin. Narinig ko po sa Singles Camp, sabi ni Pastor Joey, ang kasalanan may consequence. Now, ang tandaan din po natin na yung nagdidisipline na sa atin kapag tayo po ay nagkakasala at yung nagbibigay ng comfort sa atin, iisang kamay lang po. Diyos lang po ang nagbibigay. Siya yung nagbibigay ng tamang parusa, tamang comfort para tayo ay lumapit sa Kanya. Yung anak po namin, ako po nagsasabi na huwag mong gagawin yan, mag-disobey siya, papaluin ko siya, ako rin ang magpo-comfort sa Kanya. Yun po yung illustration ng family setup na binigay sa atin ng Panginoon. Napakaganda po ng
disenyo ng Panginoon. Saan? Yung pagka-hate natin sa kasalanan at yung pag-ibig natin dun sa kapwa natin na mananampalataya ay nakikita po dun sa mga ganitong. So, ang panawagan lang po ay lumapit po tayo na parang anak sa isang ama. So, lumapit. Yun po yung paglapit natin sa Panginoon. Yung gaya ng nabanggit ni Rodel, asking for forgiveness every time we fail or every time we sin. Siguro para not only kay Marcel to answer your question din Marcel addition na dun sa ano yun, consequence pa ba yun ng sin? Ano yung pinaka ng consequence ng sin? Romans 6:23 sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So we are really dead. Dead na talaga tayo. Dead because of sin. Because of Adam's sin, we are dead. But we are made alive in Christ. So, ultimately, consequence ng sin is death. So, yung mga maliliit na, parang sabi na mo, maliit na bagay ang compare dun sa death, yung spiritual death. But, thanks be to God, ang walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus, ang Panginoon. So, take heart. But hindi natin ini-encourage na magkasala kayo. Bagkus ang ini-exhort namin sa inyo is, ingatan natin yung buhay natin kung tayo magkasala. Kasi, may consequences. So, nakatawid na tayo dun eh. Save na tayo eh. Pero dahil nasa journey tayo ngayon, ilang mananampalataya, pag nagkasala tayo, ask for forgiveness. 1 John 1:9, if you confess your sin, He is faithful and just. And He, ano sunod doon? Cleanse you from all your unrighteousness. Okay? Sige po. Next question. He is faithful and just to forgive your sins and cleanse you from all your unrighteousness. Sige po. Question pa? Nanay po. Ano pa? Yes, Acts 4:12. Acts 4:12. Amen. Sige po, question pa? Wala na po? Sige po, kung may question kayo. Baka balik namin ni James dito next year na eh. Wala na po? Brother Mario, tumayo. Baka may tatanong. Ayan. Amen. Amen. Ha? So yun lang po, actually gusto na rin naman talaga natin po. Ano lang, I'm just taking this opportunity kasi nga yung bagay ni Pastor Erwin na mas maganda na magkaroon ng Q&A din para may questions kayo. Meron ba? One of you doubting your salvation? Wala na po? Oh, sige, kung wala na. Can I try? Tayo ay... Okay. Can I try? So, ang tanong mo, sister, paano yun? Kasi ang sitwasyon, sabi mo nga, may dati kang buhay, kasalanan, tapos madilim ang iyong mundo noon, from darkness to light, diba? Sabi nga, nung kailan dahil nasa'yo na si Kristo. Nasa'yo na si Kristo, binipilit mong mabuhay na ayon sa kalooban ng Panginoon, pero yung mga taong dinadown ka,
pilit kang tinatali sa iyo yung nakaraan mo. Well, kaya sabi niya, ignore mo lang. Ignore mo lang siya. Pero, ang totohanan kasi doon, yun naman talaga ang trabaho ni Satan. Na i-remind ka ng iyong past. Para, ang ano ni Satan, ang trabaho ni Satan ay mag-cast ng doubt sa'yo. Salvation mo. Di ba yun ang ginawa niya kay Adam and Eve? Totoo ba na sinabi ng Panginoon? Ganito. So, ganun din yun yung ginagawa ng mga kung sino man yung nagdadaon sa'yo, kapatid. Pero sabi nga, ignore mo lang sila. Mahirap gawin yun. Pero, as long as ikaw ay nananampalataya kay Kristo, kumbaga sabihin natin, pakilisa mo sa inyo. Diba? Sorry pero parang gusto ko sa inyo. Pwede mo pag-iapang na gano'n. I'm not saying that. At least, ikaw, alam mo na save ka. Your identity now is in Christ. Yun yung tinatala na gano'n na. Ligtas ka na dahil sa ginawa ni Kristo sa buhay mo. Kasi na hindi pa Gusto ko i-down ka nila. Alam mo, pinakamagandang ano doon? Masabi ni Kristo, panalangin mo sila. At not only, papanalangin mo sila kung may opportunity, share mo yung gospel. Alam mo kapatid, alam mo talagang dati naman talaga, madilim yung buhay ko Ngayon, brown out na lang Dati, total darkness, ngayon, brown out na lang Hey, watch this. Hindi. We will never stop sharing the gospel to anyone. Mas lalo yung mga ganyan. Kasi hindi nila naiintindihan. Sabi naman sa Romans 1 chapter 1 verse 18 to talagang bulag sila. At gagawa sila ng kasalanan. At iniwan na sila ng Panginoon. In their debased mind, God let them be. Pero, ang role natin is to share pa rin the gospel. Kapatid, kahit anong hirap ng buhay mo noon, dahil ikaw ay nasa Kristo ngayon, kahit anong kulit nila, tapos na yun Dapat ikaw, settle ka na tapos na ba talaga ako dun sa buhay na yun? Baka mamaya, ikaw mismo, hindi ka pa masyadong solve na, hindi, past life ko na yun. Meron na akong buhay na yun. Pag sa sarili mo, na ano mo na yun, affirm na, tapos na ako dun. I have a new life in Christ. Then, sabihin niya, basta palit, alam mo, ganyan din ako. Ang buhay ko dati, ganyan, nadilim. Ngayon, may flashlight na, ganito. Meron ng liwanag dahil kay Kristo. Ayun, share ko lang na gano'n. Namatay siya sa ating mga kasalanan. Dahil makasalanan na tayo lahat, walang exemption. Ang kabayaran ng kasalanan niya sa kamatayan. Ngunit, ang kaloob ng Diyos ay buhay na wala na kay Kristo. Simple as that. Share them. Bahala sila, makulit. But, if they mock God, sila naman ang mananagot sa Diyos. Hindi ka naman. Ang trabaho natin is to live. Sabi nga natin kanina, responsibility natin is to wear that robe and to live your identity. Tapos, laging, yes, Pasel, may follow-up question sa mga mata mo. Nanlalaki ang iyong mga mata, kitang-kita ko. Nag-wrestling daw kayo sa kamay. Real yan. Toya. Meron pa dito, Leo. Wala po akong maalala na command kung kailan po tayo titigil sa pag-witness. Pero ang lagi pong tinuturo ni Pastor Rene is yung witnessing tsaka yung pag-evangelize, iba po yun. So lahat po tayo tinawag na mag-witness, magpatotoo, at
At hindi naman po lahat tinawag parang mag-evangelize. Ang evangelism is yung parang accurately teaching what the gospel is about teacher. At yung patotoo is yung pagpapakita na ikaw ay bagong buhay na. Binago na ng Panginoon. Wala pong call na tayo ay tumigil sa pagpapatotoo. At maganda po, tayo po ay sinabi naman po ng Panginoon Jesus na kailangan natin expect yung mga ganitong mga pagtatrato na malayo sa comfort. At ang pwede po natin Did you see what's really behind it? siguraduhin na dapat bantayan sa ating sarili is kapag tayo po ay nakakaranas sa mga ganitong pangmutya, yung pang-aasar, mocking God in front of our faces. Let us make sure na we are not sinning. Hindi po tayo nagkakasala pabalik sa paano sila nagkakasala sa atin. Let not the sin of others cause you to sin. Yun po yung mabuting patotoo. Na kung alam nila na pikunin ka, manalangin ka sa Panginoon ng pasensya, assurance, nawa yung paggawa ng Panginoon sa iyo siya makita nila. Diba? Hindi sinabi ko. Pikunin niya eh. Sasalit na dapat. So, pagkaya po natin yung sino tayo before, panalangin natin sa Panginoon, pero di po natin kaya na sana hindi na makita ng mga nagmamak sa atin, sinners around us, na hindi na talaga tayo. Makita nilang bagong nilalang na talaga tayo. At ngayon po, panatilihin po natin na hindi ito maging cause ng discouragement sa atin sa pag-aaral pa ng salita ng Diyos. Wala pong ibang source na binigay ng Panginoon upang lumago tayo sa kabanalan ng kanyang salita. Sinabi niya yun na words is sufficient for correction, for para magpatotoo sa kaligtasan na binigay sa atin. Yun lang po yung purpose nun. Ngayon po, so, in terms yung sa timing, no, kapag nagtanong sila, kita natin yung sincero na mga kanila po then maybe, this is a wonderful opportunity na talagang ipakita, ituro na natin, ano ba yung ibang mo? Pag nagtanong sila, kakaiba ka ngayon? Ano bang meron sa'yo? Then, it can be we can take that as an opportunity na magpatotoo, na mag-share na ng gospel, mag-evangelize natin ito. But if they are not asking and we are only parang in a way parang ini-store pa natin sila. Kumbaga, we will live with them, but let us make sure na we are parang faithful tayo dun sa calling natin, sa pagpapatotoo. So, yun po, iba po yung pagpapatotoo sa evangelizing. So, wala pong hindi po tayo dapat tumigil sa pagpapatotoo. But let us ask for wisdom. Lord, bigyan mo ako ng wisdom when it's the perfect time to share the gospel. Nawa, yung Panginoon mismo magbigay ng katanungan doon sa mga unbelievers na kilala natin. Magkaroon talaga ng desire na kilalanin ng Panginoon. Sa amin pong pamilya, kami ni John, kami lang po ang Kristiyano. Saradong Katoliko po yung aking pamilya. Sarado talaga eh. Nung naligtas po ako, hindi po ako reform agad. Pero nung kinwestiyon nila ako, akala nila na brainwash ako. Nag-aral po ako at naghanda po ako dun sa sinet nilang day. Pero nung nakita nila na na-alarma sila na parang hindi ko makita handa silang makinig sa akin. By that time, ako pa lang po. Si John, nag-serve last time. Hindi pa po siya Kristiyano. Hindi ko na po sila pinilit. Tapos, to a point na talagang nung nakita nila na nagkakaroon kami ni John ng opportunity na mag-usap, nag-share ako.
nag-broadcast yung gospel. Tapos si John, amazed lang. Tapos, biglang nung napansin ng aking mga pamilya, pinipilit nilang huwag na akong umabit sa kanya. Umayo ka nga dito, ano yung pinagsasabi sa akin. Hanggang sa, pero alam ko na nailahat ko na yung ebanghelyo sa kanya. Pero simula nun, nanalangin na lang po ako. Na Lord, it is your word. And ikaw lang ang maaaring makapagpabago sa puso ng mga nakapaligid sa akin. So, I prayed for that. The church prayed for my brother John. And ngayon po, ayun, pag-serve siya sa inyo, so po that. Siguro po ang take away, ang mag-share ko rin po is encouragement. Ang laki po ng tulong ng iglesia na nananalangin. When we think about witnessing and evangelizing, sa likod po niyan, yung mga ginagamit po ng Panginoon yung iglesia na nananalangin. Naalala ko, sabi ko kay Happy, hindi pa ako Kristyano, pero sinabi niya, the church has been praying for you. So ngayon, I pray with them. So, napakaganda po ng disenyo ng church na kung saan yung mga members ay nananalangin. Tapos, kung may ganito pong concern, nakapagtulungan. Tayo lang naman po ang makakapagtulungan sa isa. So, hindi po yung patuloy na panalangin natin dito sa ating kalagitnaan. So, mabuo tayo bilang na maging isang iglesia na. Napakaganda nung sinabi ni James. Mga kapatid, siguro yung closing lang. Yung gusto ko lang i-stress yung sinabi ni James. Madalas kasi na pagpapalit natin yung evangelism sa witnessing. Ang evangelism po, trabaho ng pastor, ng missionaries, ng mga preachers, ministers of the word. And as much as possible, very structured yan. And the way we do it, pag narinig nyo po sa preaching, we share the gospel. That's evangelism. And you invite people to come to church so that they will hear the gospel. Hindi naman perfect, but properly preached, properly said or laid out doon sa unbelievers. Now, yung witnessing, kagaya sa sinabi ni James, walang clear na sa Bible na hindi, hanggang 70 times mo lang isi-share yung gospel. No, parang unli yun, parang samgyupsal lang yan. Unli ang pag-share. Pag-witness. Oo. Pag-witness ka, ulit-ulit. Pero, ang dadagdag ko dun sa sinabi James, ay, kasi yung witnessing ko, ay hindi lang sa lips, but sa life natin. Kasi kung ikaw ay just nag-witness ka na, hindi si Kristo, gano'n, pupunta ka sa church namin, gano'n. Pero nakikita nung kapitbahay mo, nung kamag-anak mo, nung mahal sa buhay mo, yung buhay mo parang di pa rin nababago eh. Parang old life pa rin yung pinamumuhay mo eh. Parang luma pa rin yung suot mo. Kaya ang natin, kailangan baguhin mo talaga. Makita sa buhay mo na binago ka na ni Kristo. Kapag nakita sa buhay mo na binago ka ni Kristo, that's half the job done. And then, pag binerbalize mo siya, oo na, tama ka. Nakita ko si Kristo sa'yo, sama lang ako sa church. The way James shared, na sabi ng Panginoon nyo na brainwash ka lang yan. So nakita sa buhay niya, ni John, ang kapatid niya, let's see John finally, oo nga, sama lang. So, if the people in our circle of influence, meaning to say sa family, sa work, sa community, ay hindi nakikita na binago ka ng Panginoon, baliwala ang iyong sasabihin witnessing. They won't believe you. Dati mo pa rin buhay nakikita ko eh. I still see darkness. I don't see the light. But when they see the light in Christ, then, only then, oo.
So, your life is your best witness to the unbelievers. And that includes your family members who have not yet known Christ. So, yun po mga kapatid. Siguro mo gusto. Oo, sabi naman sa 1 Corinthians yun yung the unbelieving spouse ay yung believer doon sa couple na unbeliever isa, yung believer ay blessing doon sa unbelieving spouse. Kasi through your life, you will bless yung tao nila kapag nakita yung pagbabago sa'yo. So that you can invite that person. Nice. Okay po? Sige po, alas 2 na, baka tayo ay abutin na signal number 5. So, let's close this Q&A.